Tahimik at payapa ang Baryo San Roque, isang liblib na barangay sa gilid ng kabubatan kung saan ang araw ay tila mas matagal lumulubog at ang gabi tila mas makapal ang dilim. Sa unang tingin, ito'y karaniwang pamayanan ng mga magsasaka, may simpleng pamumuhay, maliliit na kubo, at mga batang naglalaro sa putikan habang ang mga inang abala sa paglalaba sa ilog. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may mga kwentong hindi binabanggit ng malakas. Mga kwento ng anino sa dilim, ng alinggaw na tila boses ng bata, ng mga hayop na biglang naglalaho. Luma na raw ang mga kwentong iyon, sabi ng matatanda, at bahagi na lang ng alamat. Pero sa tuwing may nawawalang baka, manok o bata, bumabalik ang takot ng buong baryo. Isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa baryo ay si Doña Felisa, isang retiradong guro na nakapag-asawa ng mayamang politiko noon. Matandang babae, matigas ang boses, at may matalas na tingin. Siya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking bahay sa baryo, isang 2 palapag na lumang bahay na yari sa matibay na kahoy at may mga antigong bintana. Kung tutuusin, dapat siyang igalang, ngunit sa halip kinatatakutan siya. Hindi dahil sa aswang, kundi dahil sa kanyang kapangyarihan at kasikatan. Kung anong sabihin ng Donya, iyon ang masusunod. Isang araw, dumating sa baryo ang magkapatid na sina Lando at Lenny. Wala masyadong nakakaalam kung saan sila galing. Ang sabi taga Nueva Ecija raw sila at lumipat dito upang magsimula muli. Tahimik ang dalawa, mapagkumbaba, ngunit may kakaiba sa kanilang kilos. Si Lando, isang lalaking may edad 28, ay matipuno ngunit laging nakayuko. Si Lenny naman, 20 anyos, ay maganda ngunit bihirang ngumiti. Ang kanilang bahay ay nasa dulo ng baryo, malapit sa masukal na bahagi ng kabubatan. Mabilis kumalat ang tsismis. May mga nagsasabing nakita si Lenny na naglalakad mag-isa sa gubat tuwing alas 12 ng gabi. Ang iba na may sinasabing si Lando raw ay may matang pula tuwing dapit hapon. May isang matandang babae, si Aling Pasing, ang nagsabi pa nga, hindi yan mga ordinaryong tao. May dalang dilim ang mga yan. Nag-umpisa ang mga kababalaghan, isang gabi may batang nawawala. Si Tonton, 5 taong gulang, huling nakitang naglalaro sa may punso malapit sa gubat. Kinaumagahan, natagpuan ang kanyang tsinelas malapit sa bahay ni Lando at Lenny. Walang nakakita kung ano nang nangyari, pero sapat na ito upang muling buhayin ang takot ng mga taga San Roque. Galit na galit si Doña Felisa. Ang apo niyang si Tonton ang nawawala, at sa kanyang isipan, malinaw ang sagot, ang magkapatid na bagong salta ang may gawa. Hindi siya tumanggap ng duda o paliwanag. Hindi tayo ligtas hanggat nandyan ang dalawang yan, anya sa pagpupulong ng barangay. Kung hindi tayo kikilos, tayo na ang isusunod. Pinayuhan ng kapitan na maghintay pa ng ebidensya, ngunit hindi mapigil ang Donya. Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa bayan, kinausap ang isang pulis na matagal na niyang tinutulungan sa politika. Kahit walang malinaw na kaso, sinimulan ang investigasyon sa magkapatid. Sa kabila ng lahat, nanahimik lang sina Lando at Lenny. Patuloy pa rin sila sa pagtatanim sa bakuran, at tuwing may nagbabatong bata sa kanila, hindi sila lumalaban. Ngunit sa mga mata ng baryo, lalo itong nagpapalalim sa kanilang misteryo, sapagkat ang hindi pagsagot ay tila pagtanggap ng kasalanan. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, nakita raw ni Mang Cardo, isang matandang uminom ng lambanog, ang anino ni Lenny na tila lumilipad sa ibabaw ng mga punong kahoy. Sabi niya may dala raw itong itim na sako na tila may laman. Kinabukasan, wala nang tahimik sa baryo. Nagpasya si Doña Felisa, bukas, huhulihin sila. Hindi na biro ang mga pangyayari. Ang dating tahimik na baryo ay napuno ng bulungan, takot, at galit. Ang sanang bagong simula ng dalawang nilalang ay nauwi sa pag-uusig. Pero hindi pa nila alam, ang tunay na kasamaan ay hindi laging nasa anyo ng aswang, minsan, ito ay nakatago sa dangal, kapangyarihan, at maling paniniwala. Sa bawat baryo, may mas mabilis pa sa ulan, hangin, o apoy, at iyon ay ang tsismis. Sa Baryo San Roque, lalo itong mapanganib kapag gabi, kung kailan mas madaling paniwalaan ang mga anino kaysa katotohanan. Simula nang mawala si Tonton, hindi na tumigil ang bulungan. Sa tindahan, sa palengke, sa gilid ng simbahan, iisa lang ang usapan, ang magkapatid. Hindi sila tao. Si Lenny raw nakita sa balon, walang saplot, may sinasambit na Latin. Sabi ni Mang Isko, si Lando raw ay may buntot, nakita niya sa ilalim ng kanyang tapis. Kagabi, narinig ko silang nagtatawanan kahit wala namang ilaw sa bahay nila. Diyos ko! Walang ni isang makapagpatunay ng mga kwento.
Pero sa ganitong mga lugar, hindi kailangan ng katotohanan para manghusga. Ang kailangan lang ay takot at isang taong may kapangyarihang sumigaw ng aswang. At sino pa nga ba yon kundi si Doña Felisa? Araw-araw ay lalo siyang nagiging porsigido. Pumupunta siya sa barangay hall, dala ang listahan ng mga ebidensya laban sa magkapatid. Gaya ng 3 patay na manok sa kanyang bakuran, isang lalaking nakitang may sugat matapos mapadaan sa harap ng bahay ni Nalando at isang albularyong nagsabing mabigat ang hangin sa paligid ng bahay nila, hindi nyo ba nararamdaman? Sigaw ng Donya sa harap ng kapitan. Lumalakas ang kapangyarihan nila habang tayo ay natutulog. Ang kapitan, si Kap Nestor, ay simpleng tao. Hindi siya naniniwala sa aswang, ngunit hindi rin siya lalaban sa Donya, lalo na't binigyan siya nito ng tulong pampagawa ng barangay hall noon. Kaya ang tanging sagot niya ay, sige po, Donya. Mag-imbestiga kami. Samantala, sa gilid ng gubat, sa tahimik na bahay ng magkapatid, abala si Nalando at Lenny sa kanilang pang-araw-araw. Lumalabas lang sila tuwing umaga upang bumili ng bigas, sardinas, at asin. Laging nakababa ang tingin, laging tila nagmamadali. Sa palengke, walang gustong makalapit sa kanila. Kung minsan, pagtalikod nila, binabato pa ang likuran nila ng balat ng prutas o tinapay. Sa kabila ng lahat, walang imik si Lando. Hindi siya pala sagot. Ngunit isang beses, nang may batang sumigaw ng aswang, habang nasa tindahan sila, bigla siyang lumingon at sa kanyang mata ay may matinding lungkot, hindi galit. Napayuko si Lenny at sabay nilang iniwan ang lugar. Hindi alam ng mga taga-baryo, gabi-gabi, si Lenny ay umiiyak sa sulok ng kanilang bahay. Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi ito ang dapat na kalalabasan natin, kuya. Lumipat tayo rito para tahimik ang buhay. Para makalimutan nila ang nakaraan. Hindi natin kayang takasan ang sinimulan ng iba, mahinang sagot ni Lando. Pero hindi rin natin kailangang magpakain sa kasinungalingan. Nang gabing iyon, muling may nangyari. Isang kalabaw ang natagpuang walang laman ang tiyan, patay at nakahandusay sa bakuran ng Donya. Ang mga alagang pusa nito ay nagsitakbo palayo, parang may kinatatakutan. Tumili si Doña Felisa at muling sinigawan ang mga tanod, wala gay tayong oras. Gusto nyo gi kayo ba nasusunod? Doon na niya ginamit ang kanyang pinakamatinding sandata, pananakot at pera. Kinausap niya si Esi Isaabad, ang pulis na kakilala niya sa bayan, at nagbigay ng donasyon para sa muling pag-imbestiga. Ikinasa ang plano, sisilipin nila ang bahay ng magkapatid tuwing hating gabi, dala ang baril at search warrant na may pirma ng isang huwes na matagal nang nakikiutang ng pabor sa Donya. At habang ginagawa nila ito, may hindi alam ang buong baryo, sa mismong kagubatan, may isang matandang mangkukulam na nagmamasid sa kanila. Siya si Lola Basilia, ang dating albularyo ng baryo. Matagal na siyang hindi lumalabas, ngunit nararamdaman niya na may mas malalim pang nangyayari, isang bagay na hindi kayang unawain ng mga ordinaryong mata. Hindi ang magkapatid ang dapat niyong katakutan, bulong niya habang inaapakan ang basang damo. Sumpa ito at ang ugat ng lahat ay nasa puso ng pinakamatandang kasinungalingan. Pero sino nga ba ang makikinig sa isang matanda na matagal nang pinagtawanan ng marami? Hindi nila alam, habang lalong lumalalim ang gabi at lumalakas ang sigaw ng mga tsismis, mas lalong lumalapit ang tunay na dilim, hindi mula sa kabubatan kundi sa puso ng mga taong natutong maniwala sa takot kaysa katotohanan. Isang madilim at malakas ang ulan na gabi, 12:00 ng hating gabi, nang lumusob ang mga tanod, kasama si Esi Isaabad at 3 pulis galing bayan, patungo sa bahay ni Nalando at Lenny. Bitbit nila ang e-search warrants na minadali ang pirma, at mga flashlight na tanging liwanag sa madilim na gilid ng gubat. Nasa likod nila si Doña Felisa, nakapayong ng itim na parasol, suot ang kanyang panggabing saya na parang pangluksang itim. Ngingiti-ngiti siya habang pinapanood ang paglapit ng mga armadong lalaki sa bahay na ilang araw na niyang pinagdiskitahan. Tignan natin kung sino ang tunay na hayop mayon, mahina niyang bulong. Sa loob ng bahay, tulog na si Lenny. Si Lando naman ay gising pa, nagsusulat sa isang lumang kwaderno. Bigla na lang niyang naramdaman ang yabag, maraming paa, papalapit. Yee! 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 Buksan niyo ang pinto. May search warrant kami. Agad na bumangon si Lando at ginising si Lenny. Lenny, may pulis sa labas. Kalma ka lang. Pero hindi pa man siya nakatayo ng maayos, sinipa na ang pinto at agad silang pinusasan. Yan Anong ginagawa nyo? Sigaw ni Lenny, nanginginig at umiiyak.
Hinuli kayo sa hinalang kayo ang nasa likod ng pagkawala ng mga bata at alagang hayop sa baryo. May ebidensya kami, sagot ng pulis, kahit wala namang malinaw na pinakita kundi ang isang litrato ng patay na kalabaw. Wala po kaming kasalanan. Hindi kami aswang, palahaw ni Lenny. Tahimik si Lando. Nakatingin lang siya sa lupa habang hinuhuli. Parang tanggap na niya ang lahat. Parang may mas malalim siyang iniisip kaysa sa kasalukuyang nangyayari. Dinala sila sa munisipyo ng bayan, 3 oras ang layo. Doon sila ikinulong sa isang masikip at mainit na selda. Ang balita ay agad na lumaganap sa buong baryo. Hinuli na ang magkapatid, sigaw ng mga tao. Salamat sa Diyos! Ligtas na tayo! Dapat sunugin ang bahay nila para sigurado. Samantala, si Doña Felisa ay parang reyna ng San Roque, nilalapitan, pinapasalamatan, pinapalakpakan. Sa harap ng simbahan, nagbigay pa siya ng pahayag, ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang tunay na tagapangalaga ng baryo. Hindi ko hahayaan na sakupin tayo ng kasamaan habang ako'y buhay. Ngunit sa kabila ng kasayahan ng ilan, may ilang hindi mapakali. Isa na rito si Mang Tomas, ang matandang dating sundalo, na tahimik lang noong mga unang araw. Sa kanyang edad, sanay siyang obserbahan ang mga tao, at may nararamdaman siyang hindi tama. Bakit parang mas masama pa ang mga tao sa tinatawag nilang aswang, anya sa asawa niyang si Aling Minda. Wala namang malinaw na ebidensya Puro sabi-sabi lang. Pati ang mga bata, tinuturuan na ng galit. Ngunit si Lola Basilia ang pinakaaligaga sa lahat. Kinabukasan ng pagdakip, pumunta siya sa simbahan upang kausapin si Padre Gil. Padre, may mali sa lahat ng to, hindi yan ang tunay na aswang. May kinulong kayong inosente. Lola, wala po tayong konkretong ebidensya, hindi ko rin pwedeng panghimasukan ang usaping legal, sagot ng pari, bagamat halata ang kaba sa boses. Pero naniniwala po ako sa sinasabi niyo. Alam kong may mas malalim pa dito. Samantala, sa kulungan, patuloy na umiiyak si Lenny. Tuwing gabi, hindi siya makatulog. Nagsisigaw siya sa takot, hindi dahil sa multo o aswang, kundi dahil sa takot na baka hindi na sila makalabas. Baka hindi na sila maniwalaan kahit kailan. Baka ito na ang katapusan ng tahimik nilang buhay. Si Lando, sa kabila ng lahat, ay tahimik pa rin. Ngunit isang gabi, kinausap niya ang pulis na nagbabantay. Sir, kung pwede po may ipapasa lang po akong sulat. Hindi para sa media, hindi rin para sa korte. Para lang sa isang matandang albularyo. Si Lola Basilia. Nagkatinginan ang mga pulis. Napakamot sa ulo si Esi Isabad. Ano to? Kalokohan na naman to. Hindi, sir. Pakiusap lang. Hindi ito para sa amin. Para ito sa ikaliligtas ng buong baryo. Hindi na nagtanong pa ang isang bagitong pulis. Inabot niya ang sulat kay Lola Basilia kinabukasan. Pagbukas ni Lola Basilia sa sulat, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Napaupo siya sa kawayan niyang upuan at napabuntong hininga. Anak ng totoo nga, mahina niyang bulong. Hindi sila ang panganib kundi ang tinatago ng Donya sa loob ng kanyang bahay. Mataas pa ang araw nang tumanggap ng liham si Lola Basilia mula sa kulungan. Ang sulat, bagamat maikli, ay puno ng babala. Isinulat ni Lando ang ilang bagay na matagal nang tinitiis nilang magkapatid, mga bulong, ingay, at amoy na nagmumula sa likod ng malaking bahay ni Doña Felisa. Mga tunog na hindi pangkaraniwan, tila mga iyak ng hayop, malalim na halakhakan, at kakaibang pag-aalimbukay ng usok sa gabi. Alam naming hindi mo kami kinikilala ng husto, pero alam naming ikaw lang ang makakakita ng totoo, wika sa huling bahagi ng liham. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lola Basilia. Kinagabihan, habang tahimik ang baryo at abala ang karamihan sa pagdiriwang ng pagkakahuli sa aswang, palihim siyang nagtungo sa gilid ng mansyon ng Donya. Ang bakod ay matataas, ngunit hindi ito hadlang sa matandang sanay sa kabundukan. Umikot siya sa likod, kung saan may lumang bodega na matagal nang hindi nabubuksan. Doon, sa likod ng mga tanim na dama de noche at santan, may isang lihim na pinto. Gamit ang lumang anting-anting na ipinamana sa kanya ng kanyang ina, isang palaspas na pinatuyo sa araw ng mahal na araw, binuksan niya ang pinto. Agad siyang sinalubong ng malansang amoy, hindi amoy ng aswang kundi amoy ng panis na dugo. Ang loob ng bodega ay madilim. May mga garapon sa estante na may lamang kung ano-anong likido at laman loob. May mga papel na nakadikit sa dingding, lumang Latin na tila panalangin o orasyon.
At sa gitna ng lahat ng iyon, isang altar. Hindi para sa Diyos kundi para sa isang nilalang na tila Diyos-Diyosan. Sa gitna ng altar ay may inukit na imahe, isang nilalang na may mata ng uwak, buntot ng ahas, at dila ng aso. Sa paanan nito, may inialay na manok, itim, at may pulang laso sa leg. Sanlibong espiritu, mahina at halos hindi naririnig na bulong ni Lola Basilia. Bawal ito. Pinagbabawal ito noon pa man. Habang lumalalim ang kanyang pag-imbestiga, napansin niyang may bitbit na tala ang donya sa isa sa mga kahon, isang makapal na ledger, punong-puno ng mga pangalan. Mga pangalan ng mga batang nawawala, mga hayop na kinatay, at mga alay sa bawat kabilugan ng buwan. Hindi ito katang-isip lang, ani Lola Basilia. Ang aswang ay sinadyang likhain ng takot para pagtakpan ang mas malaking lihim. Biglang mayabag. May dumarating. Agad siyang nagtago sa likod ng isang lumang kabinet. Sa kanyang kinaroroonan, nakita niya si Doña Felisa, mag-isa, may dalang kandila at isang patay na sisiw. Inilagay ito sa altar, sabay bulong, bilang kabayaran, tanggapin niyo ang aking alay. Panatilihin niyo akong makapangyarihan. At itago ang aking kasinungalingan. Hindi makapaniwala si Lola Basilia. Ang babaeng iginagalang, kinatatakutan, at sinasamba sa baryo ay isa palang tagasunod ng sinaunang kulto na sinasabing matagal ng pinuksa. Sa mga lumang tala ng kanyang ama, ang kultong ito ay gumagamit ng kasinungalingan, takot, at pag-aalay upang manatiling ligtas sa ilalim ng proteksyon ng madidilim na puwersa. At higit sa lahat, ginagamit nila ang i-aswang bilang panakipsala, isang kathang-isip na kontrabida upang mailayo ang atensyon sa kanila. Nang makalabas si Lola Basilia mula sa taguan, bitbit ang ilang ebidensyang kayang magpabagsak sa donya, agad siyang bumalik sa kanyang kubo. Doon, isinulat niya sa isang sulat ang lahat ng kanyang nakita, at ipinadala ito sa anak ng kanyang yumaong kaibigan, isang reporter na nakabase sa Maynila. Hindi ko alam kung buhay pa ako pag nabasa mo ito, sulat niya. Pero kailangang malaman ng lahat ang totoo. Hindi aswang ang problema. Ang problema ay ang sinungaling na tumatakip sa dilim gamit ang takot. Samantala, sa kulungan, si Lenny ay dahan-dahan nang nawawalan ng pag-asa. Kuya, wala nang maniniwala sa atin, anya kay Lando habang sila'y magkatabi sa semento. Ngunit si Lando ay tila tahimik na may alam. May taong lalaban para sa atin. Hindi lang tayo ang nakakakita ng totoo. Huwag kang bibitiw, Lenny. Hindi pa tapos ang laban. Sa loob ng bahay ng Donya, isang bata ang biglang nawala. Ang kanyang yaya ay sumigaw ng malakas. Ngunit sa halip na magimbal, si Doña Felisa ay ngumiti at sumulyap sa altar. Mag-aalas 12 ng tanghali nang dumating sa San Roque ang isang matangkad na lalaki, nakaitim na jacket, at may dalang malaking backpack. Hindi siya pamilyar sa mga taga-baryo, pero agad siyang sinalubong ng mga tanong at sulyap. Bagong salta. Hindi taga rito, yan siya si Ramil Reyes, isang freelance journalist mula Maynila, anak ng matalik na kaibigan ni Lola Basilia. Bitbit niya ang sulat na ipinadala ng matanda, isang piraso ng katotohanan na maaaring magbago sa pananaw ng buong komunidad. Pagdating niya sa bahay ng matanda, halos masira na ang kubo nito sa hangin at ulan. Nakangiti si Lola Basilia nang makita siya. Salamat at dumating ka. Hindi ko kayang ilabas ito mag-isa. Ibinigay niya kay Ramil ang garapon ng ebidensya, ang kopya ng ledger, at ang litratong kuha niya sa altar. Pati ang eksaktong lokasyon ng bodega sa likod ng mansyon. Lahat ng ito, maingat na isinilid ni Ramil sa kanyang bag, pero hindi lang iyan, dagdag pa ni Lola Basilia. May isang bata na nawawala kagabi. Siya ay apo ng alalay ng Donya. Palagi siyang naglalaro sa hardin. At ngayon, biglang naglaho. Hindi ba't kahina-hinala? Agad na nagtungo si Ramil sa bayan. Sa tahimik na presinto, nakita niya ang magkapatid. Payat, maputla, at halos wala ng gana. Nagpakilala siya bilang isang manunulat at humingi ng pahintulot na makapanayam sila. Pumayag si Lando, ngunit may kondisyon. Hindi kami nagmamakaawa. Ang gusto lang namin ay mailabas ang katotohanan. Kung kaya mong gawin yan, sige. Magsalita kami. Habang isinasalaysay ni Lando ang mga naririnig nila gabi-gabi mula sa likod ng mansyon, ang mga tunog ng iyak, halakhak, at tila mga hayop na umuungol, tahimik lamang si Ramil. Ngunit sa kanyang isipan, unti-unti nang nabubuo ang larawan, ang i-aswang na kinatatakutan ng buong baryo ay kathang-isip. Ang tunay na halimaw ay nakaupo sa trono ng kapangyarihan.
Kinagabihan, nagdesisyon si Ramil na sundan ang detalye ng sulat. Sumama sa kanya si Mang Tomas, ang retiradong sundalo na matagal nang may pagdududa sa Donya. Sa likod ng mansyon, habang binabaybay nila ang mga damo at tinik, muli nilang binuksan ang bodega. Nang pumasok sila, bumungad sa kanila ang altar, mas kumpleto na ngayon, may bagong alay, isang pulang damit na pangbata, may mansa ng dugo. Agad na kinunan ni Ramil ng litrato ang lahat, altar, garapon, mga papel, pati ang bagong pag-aalay. Hindi ito dapat nananatiling sikreto, bulong niya. Hindi ito katang-isip. Krimen ito. Pagbalik nila sa bahay ni Lola Basilia, agad niyang inayos ang mga dokumento. Plano niyang dalhin ang mga ito sa tanggapan ng media sa Maynila. Ngunit bago siya umalis, may isang hiling si Lola Basilia, bago mo isiwalat, siguraduhin mong ligtas ang magkapatid. Kapag pumutok ito, ang Donya ay tiyak na gagalaw para patahimikin sila. Nang makabalik sa bayan, ipinatawag ni Ramil si Esi Isaabad para sa isang tahimik na pag-uusap. Ipinakita niya ang ebidensya. Sa una, hindi naniniwala ang opisyal. Hindi yan totoo. Imposible yan. Si Doña Felisa. Siya ang tumutulong sa baryo. Ngunit nang makita niya ang mga pangalan sa ledger, mga batang nawawala, alagang hayop na pinaghihinala ang kinain ng aswang, pati ang pangalan ng kanyang sariling pamangkin na nawala 2 taon na ang nakalipas, napaupo si Abad sa mesa. Huwag mong sabihin siya ang may gawa nito. Hindi ko sinasabi. Pero ito ang ebidensya. Ikaw ang pulis. Alam mo kung anong dapat gawin, sagot ni Ramil. Habang abala sila sa pagbubuo ng kaso, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa San Roque. Isang sunog ang sumiklab sa bodega ng Donya. Mabilis na kumalat ang apoy at halos hindi na nasagip ang mga ebidensyang naiwan doon. Sunog. Bodega ng Donya. Sa gabing ito, sigaw ni Mang Tomas. Alam na niya. Gumagalaw na siya. Ngunit bago pa man ang sunog, nakopya na ni Ramil ang lahat ng ebidensya. At bukas ng umaga, isang artikulo ang lumabas sa isang sikat na dyaryo sa Maynila, Bantog na Donya, dawit sa kakaibang kulto. Investigasyon ibinunyag. Pumutok ang balita gaya ng pagsabog ng bomba. Sa mga kanto ng San Roque, sa palengke, sa paaralan, at maging sa simbahan, iisa lang ang pinag-uusapan, ang artikulong isinulat ni Ramil tungkol sa Donya. Hindi ako makapaniwala ang Donya. Paano yan naging posible? Matagal na siyang tumutulong sa atin. Pero yung bodega at yung mga pangalan. Nandoon ang apo ko. Sa unay pagdududa ang naging reaksyon ng marami. Ngunit nang mapanood nila sa balita ang kuhang larawan ng altar, ang dugo ang damit ng bata, at ang listahan ng mga nawawala, ang dating matibay na tiwala ng mga taga-baryo ay nagsimulang gumuho. Samantala, sa kulungan, ang magkapatid na sina Lando at Lenny ay hindi pa rin nilalapitan ng hustisya. Tulad ng mga nakaraang araw, nakakulong pa rin sila, at walang formal na investigasyon ang nagsisimula. Hanggang sa dumating si Esi Isaabad. May tanong ako, panimula ni Abad habang nakatitig kay Lando. Bakit hindi kayo lumaban? Bakit hindi kayo tumakas noong unang gabi pa lang? Tahimik si Lando. Sapagkat alam naming wala kaming laban sa kanya. Pero naniniwala kami na may isang araw may makakakita ng totoo. At iyon ang panlaban namin. Saglit na katahimikan. Hanggang sa muling nagsalita si Abad. Nakumbinsi mo ako. Lalo na't nandito na rin ang mga saksi. Bumitaw si Abad ng isang lihim na plano. Isasalang natin ang Donya. Hindi natin siya huhulihin agad. Pero bibigyan natin siya ng pagkakataong ibunyag ang sarili. Isang lihim na pulong ang ginawa. Pinangunahan ito ni Ramil, Lola Basilia, Esi Isaabad, at ilang piling mamamayan na dati nang may hinala sa Donya. Iminungkahi ni Ramil na magkaroon ng isang sipaglilinis sa komunidad, isang seremonya kung saan lahat ng itinuturong aswang ay aanyayahan kasama si Doña Felisa. Kung siya ay wala talagang kasalanan, wala siyang dapat ikatakot, ani Ramil. Pero kung totoo ang ating hinala, siya mismo ang lalantad. Sa araw ng seremonya, nagtipon ang buong baryo sa plaza. May mga kandilang bitbit, imahe ng santo, at isang pari na galing pa sa kabilang bayan. Si Doña Felisa ay dumating din, nakaputing bestida, nakangiti, at tila walang bahid ng takot. Lahat tayo ay nariyan para sa katotohanan, ani Padre Rafael. Katarungan at liwanag ang ating hanap. Kaya't ilalantad natin ang anumang itinatago ng kadiliman. Sinimulan ang seremonya.
Habang umaawit ang mga tao, isa-isang binasbasan ng pari ang bawat isa gamit ang tubig na banal. At sa bawat patak ng tubig sa katawan ng mga tao, payapa ang lahat. Ngunit nang basbasan si Doña Felisa, isang malakas na sigaw ang gumulat sa lahat. Ag! Nagliyab ang balat ng Donya sa lugar na tinamaan ng banal na tubig. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang dating marinal at mapagkumbabang Donya ay biglang napaatras, hawak ang braso niyang tila kinain ng apoy. Walang makakabawi ng aking kapangyarihan, sigaw niya habang sinusubukang itago ang pilat. Nagsisigawan ang mga tao. Naglabasan ang mga dating saksi, si Mang Tomas, si Aling Celia na minsang nawala ng apo, at maging ang ilang dating kasambahay ng Donya na ngayon ay handang tumestigo. Ito ang babaeng nagturo sa amin ng orasyon. Tinuruan kami ng alay. Siya ang dahilan ng pagkawala ng anak ko, sigaw ni Aling Celia habang umiiyak. Wala nang ligtas si Doña Felisa. Nang isugod siya sa ospital dahil sa sugat, agad siyang sinundan ni si Isaabad at Ramil. At doon, sa harap ng recorder, tinanong siya. Doña Felisa, totoo bang ikaw ang nasa likod ng kulto sa San Roque? Tahimik. Hanggang sa isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Lahat kayo naniwala sa alamat. Pero ang alamat ako ang sumulat. Mabilis siyang idinetin sa kustodya ng Yengi. Isang linggo ang lumipas, opisyal na binuksan muli ang kaso ni Nalando at Lenny. At sa harap ng hukom, sa kabila ng takot, inilahad nila ang kanilang buong salaysay. 3 araw matapos maaresto si Doña Felisa, biglang dumagsa ang media sa bayan ng San Roque. Para itong pelikula sa mga mata ng mga taga-baryo, may mga truck ng balita, kamera, mikropono, at mga mamamahayag na gutom sa katotohanan. Si Ramil, na ngayoy tinuturing na bayani ng katotohanan, ay tumayo sa harap ng mga mamamahayag. Hindi ito tungkol sa akin, anya, ito ay para sa mga inosente. Sa mga nawalan ng mahal sa buhay. At para sa 2 kapatid na matagal nang ikinulong sa kasinungalingan. Sa parehong araw, naglabas ng formal na pahayag ang korte, sa muling pagbubukas ng kaso ni Nalando at Lenny, na patunayang walang sapat na ebidensyang nagsasabing sila ay sangkot sa anumang aktibidad ng karahasan o kulam. Bagkus, sila ay biktima ng paninirang puri at sistematikong panlilinlang. Pagkarinig ng balita, hindi napigilang mapaluha si Lenny. Ilang taon na siyang nakulong, pinagpintangan, at halos kalimutan ng mundo. Si Lando naman ay tahimik lamang, ngunit hindi maitatago ang nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Naging bayani rin si Esi Isaabad sa paningin ng ilan. Hindi madaling bumaligtad sa taong pinaglilingkuran ng buong komunidad. Pero kapag alam mong mali, mali. At dapat itama. Ito ang kanyang pahayag sa harap ng media. Habang sinisiyasat pa rin ang bahay ng Donya, sunod-sunod na ebidensya ang nadiskubre. Sa ilalim ng bodega, may isang nakatagong silid. Isa itong maliit na basement na may altar, mga bote ng dugo, sinaunang mga aklat, at mga dokumentong tila talaan ng mga alay. Isa sa mga dokumento ay naglalaman ng pangalan ng halos 30 nawawalang bata mula sa iba't ibang bayan, lahat may marka ng isa tabi, maliban sa isang batang si Liam de la Peña, nawawala 2 araw pa lang. Maaaring buhay pa ang batang ito, sabi ng bagong hepe ng pulisya, si Inspector de Vera. Agad silang nagsagawa ng operasyon para hanapin ang bata. Sa kabilang banda, ang mga dating taga-suporta ni Doña Felisa ay nagsimulang lumantad at humingi ng tawad. Nabulag kami ng kanyang mga regalo at proyekto, sabi ni Kapitana Cora. Ngunit ngayon, gising na ang aming mga mata. Kami ay humihingi ng tawad sa magkapatid at sa buong komunidad. Muling binuksan sa publiko ang kaso at nagsagawa ng open hearing sa munisipyo kung saan maaaring tumestigo ang sinuman. Isa-isang lumapit ang mga dating kasambahay, mga alalay, at maging ang ilang miyembro ng simbahan. Isang babae, si Aling Rosa, ang lumapit. Ako po ay dating tagapagluto ng Donya. Alam ko po ang tungkol sa mga piging sa gabi, kung kailan may seremonyas. Akala ko noon ito'y para sa kalusugan niya. Pero nang makita kong may mga dugo ang damit na tinatapon sa likod, hindi ko na kinaya. Ang kanyang salaysay ay sinundan pa ng marami. Sa mga pagsasama-sama ng testimonya, ebidensya, at dokumentasyon ni Ramil, mas lalong lumakas ang kaso laban sa Donya. Habang ang mga ito ay nagaganap, ang buong bayan ng San Roque ay dahan-dahang bumabangon. Muling pininturahan ang lumang bahay ni Nalando at Lenny. Ipinagdiwang ang araw ng liwanag bilang bagong tradisyon ng bayan, tuwing araw ng kanilang paglaya.
Dito'y sabay-sabay silang nagsisindi ng kandila bilang simbolo ng katotohanan at katarungan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, muling lumakad si Lenny sa kalsada na hindi pinagtatawanan. Si Lando ay niyakap ng ilang dating kaibigan. Hindi pa ganap ang paggaling pero nagsisimula na. At si Ramil? Naglabas siya ng isang dokumentaryo na pinamagatang Ang Tunay na Halimaw, Lihim ng Donya, na naging viral at ginawaran ng parangal sa bansa. Pero higit pa sa award, ang pinakaimportante sa kanya ay ang isang liham na natanggap mula kay Lando. Hindi mo kami sinagip bilang bayani. Sinagip mo kami bilang taong naniwala. At iyon ang tunay na pambihira. 2.